my girlfriend was R-worded by a demon. Seriously, hindi ako yung taong palakwento, but I just want to share this experience 4 years ago. I hope na may post to, since this is my first time na magsulat dito. I have a girlfriend. Itago na lang natin sa pangalang Shane. We've been together for almost 8 years, and in fact, ikakasal na dapat kami nun. We promised each other kasi na kapag makagraduate na kami ng college at magkaroon ng stable job, magpapakasal na kami. So yun nga, sinesettle ko na yung wedding namin. Bilang isang lalaki, gusto ko kasing mabigyan ng unforgettable at kakaibang wedding yung girlfriend ko. Kaya todo effort ako at syempre gusto ko siyang mapasaya sa special day na yun. I asked her kung ano ba yung gusto niyang mangyari sa wedding. Syempre hihingiin ko yung opinion niya and she said, kahit hindi bongga, basta gusto ko sa amin tayo ikasal. Taga-probinsya siya at sa Manila lang nag-aral. So, bale, gusto niya, dun kami sa province nila ikasal. Wala namang problema. Although, never pa akong nakapunta dun dahil dito ko na sa Manila na-meet ang parents niya. Pero pumayag ako dahil yun ang gusto ng prinsesa ko. Umuwi kami sa province nila para dun na mag-prepare. Hindi ko na nasasabihin sa province, basta somewhere sa south. Pagdating namin sa kanila, hindi ko alam pero nagkaroon ako ng goosebumps, which is very rare. Malaki yung bahay nila at mukhang luma na, pero kakaiba yung feeling ko. Weird lang dahil kalalaking kong tao pero parang may kakaibang takot akong nararamdaman. Nung sinabi ko sa parents niya na doon kami ikakasal, nagulat sila. Bakit doon? Wag daw doon. Hindi ko magets kung bakit kahit si Shay nagtataka rin. Ma, bakit naman ito hometown ko? Pagbigyan niyo na ako please. Sabi niya sa mama niya. Anak, parang awa niyo na, umalis na kayo dito para rin sa'yo yan. Napatingin naman ako kay Shane dahil alam kong masama ang loob niya. Okay tita, we'll leave by morning. Sabi ko sabay yakap ng girlfriend ko. For sure may reason ng mama mo kung bakit ayaw niya na dito tayo ikasal. Sabi ko na lang kay Shane. Kinagabihan, dun kami sa kwarto niya natulog. Nagpalipas lang kami ng gabi dun at babalik na kami sa Maynila bukas. Akala ko magiging okay ang lahat pero hindi pala. Habang natutulog na siya, bigla ako nagising at nauhaw, kaya bumaba ako para kumuha ng tubig. At laking gulat ko, nung nakita ko na yung iniinom ko, naging itim. Nahulog ko yung baso pero nung natapon yung tubig, hindi naman itim yung kulay. Akala ko imahinasyon ko lang yun, pero bigla ako nagulat nung marinig ko si Shane na sumigaw mula sa kwarto. Agad akong tumakbo, papaakyat, at nagising ang parents niya at sumigaw. Asan si Shane? Tanong ng mama niya. Nasa kwarto po, sagot ko. Bakit mo siya iniwan? Sigaw ng mama niya. At napaiyak ito. Kinalampag namin yung pinto pero hindi mabuksan. Rinig na rinig namin yung iyak niya at sigaw niya. Parang gusto kong sakalin at iuntog ang sarili ko dahil feeling ko kasalanan ko yun at wala man lang akong magawa. Maya-maya, nabuksan na yung pinto. Tumakbo ako para yakapin siya ng mahigpit. Pero, iyak siya ng iyak. Pati ako at ang parents niya, naiyak na rin. Babe, what happened? Tanong ko, pero lalo siyang naiyak. Napansin namin na wala siyang undergarments. Bigla namang humagulgol ang mama niya. Dumating ba siya, iha? Anong ginawa niya sa'yo? Iyak ng mama niya. Opo, ma. Dumating siya, ma. Akala ko wala na siya dito. Akala ko tahimik na buhay ko, ma. Ginahasan niya po ako. Sabi ni Shane at biglang umiyak at nanginig ang buong katawan. Matagal na niyang pinagnanasaan si Shane at kahit nung bata pa siya, hindi namin siya nakikita pero nakikita siya ni Shane nung bata siya. Lagi niyang dinadalhan si Shane ng bulaklak noon at sabing isasama siya nito sa kanilang tahanan pero nung lumaki si Shane, natakot na siya kaya sa Manila namin pinag-aral. Siguro nagselos siya nung nalaman niyang ikakasal na si Shane. Pag-e-explain ng mama ni Shane, biglang nagdilim ang paningin ko dahil sa ginawa ng GF ko. Papatayin ko siya! Babe, hindi siya tao. Engkanto siya. Demonyo. Lalong naiyak si Shane nung sinabi niya yun. Never ako naka-encounter ng ganito sa tanang buhay ko. Maya-maya, may pusang itim na lumbas galing sa ilalim ng kama niya. Nandiyan na siya, huwag kayong maingay, sabi ng mama ni Shane. Tingin po. Pero pinagbababato ko yung pusa, sobrang inis at galit ko. Di ako takot sa'yo!
Anong gusto mo? Magpatayin tayo? Sige, magpakita ka sa akin! Hindi kita aatrasan! Sigaw ko habang naluluha at hawak pa rin ni Shane ang kamay ko. Nabukasan nun, pabalik na dapat kaming Manila. Pero nagkasakit si Shane. Sobrang taas na lagdat niya. Hindi siya makakilos, ang tamlay at ang putla niya. Panay pa ang suka niya kaya we decided na pagpapahingahin muna namin siya. Nung tumawag kami ng doktor, wala naman siyang sakit. Maya-maya nagbigay yung doktor ng pregnancy test kit. Bakit mo siya binigyan yan? Tanong ko. Iho, try mo lang. Iba ang nararamdaman ko sa girlfriend mo. Hindi ba siya buntis? Hindi po! Sagot ko. Pero nung tiningnan namin, after subukan ni Shane, nag-positive siya. Well, wala pang nangyayari sa amin kahit 8 years na kami dahil naniniwala ako sa postmarital sex. 5 beses naming trinay na itas siya, pero puro positive lahat. Hinang-hina siya. Babe, alam mong ikaw lang, di ba? I never did it with anyone. Sabi niya. Niyakap ko siya at bigla siyang napaluha at sinabing, Wait! Kagabi. No! No way! No! sigaw niya at umiyak ng malakas. So nabuntis siya nung engkanto? Ilang araw kami sa kanila nagstay dahil palala ng palala ang kondisyon niya. Where in fact, wala naman siyang sakit. Hanggang sa dumating tong araw na to, gumagapang na lang siya dahil sobrang hinang-hina na siya. Ang laki ng pinayat niya, 1 week pa lang kami dun. As in parang yung balat niya nag-dry, yung boses niya paos na paos, nanginginig ang buo niyang katawan. Tinawag niya ako at sinabi niya, I'm dying. Di na ako makahinga, I'm sorry for this. Kasalanan ko to. Binuhat ko siya at dinala siya sa kotse ng papa niya. Nagpasama akong dalhin siya sa hospital dahil awang-awa na ako sa girlfriend ko. Ibang-iba na ang itsura at kilos niya. I won't give up on you. Lalaban tayo. You promise me na kahit anong problem, magkasama nating haharapin. I will stay with you no matter what. Naluha siya habang nakahiga sa braso ko at pati ako napaluha nun. Biglang bumilis ang pintig ng puso ko. Maya-maya nakatulog siya sa sasakyan pero pinakinggan ko yung tibok ng puso niya. Wala ng heartbeat. Chinek ko yung pulse niya. Wala na rin. She's dead. Halos masiraan ako nung bite nun sa kotse. Iyak ako ng iyak. Niyakap ko siya ng mahigpit nun. Ayokong maniwala na nangyayari yun. Pilit kong iniisip na isa lang yung nightmare pero totoo pala kaya tumuloy pa rin kami sa ospital para ipa-embalsa mo siya. Hindi ko akalain na magiging ganun yung mangyayari. Pagdating namin sa ospital, bit-bit ko pa rin yung katawan niya. Di ba pa-embalsa mo na namin yung katawan niya? Pero naggulat yung lalaki at sinabing, bakit nyo lang yun dinala? Ang tagal na niyan! Nagulat ako. What? Kamamatay na lang po sa kotse, ilang minutes lang ang nakalipas. Sabi ko habang namamaos pa. Ano? Isang linggo na yung patay iho. Matagal na ako nagtatrabaho dito. Hindi ganyan ang bangkay ng taong kamamatay lang. Sabi ng lalaki. Gulat na gulat pa rin kami. After nun, naalala ko yung batang dala-dala niya kaya tinanong ko, wait lang po, yung bata po sa sinampupunan ng girlfriend ko. Nagtaka naman yung lalaki. Iho, hindi buntis ang girlfriend mo. Walang bata sa sinampupunan niya. Lalo akong kinalibutan. Ilang beses siya nag-pregnancy test at lahat positive. Kwento ko sa mama niya yun at nagpatawag ng magtatawas. Yung demonyo ay matagal nang may pagnanasa sa girlfriend mo. Gusto niya itong maging asawa at magkaroon sila ng anak kaya hinalay niya ito, sabi ng matanda. Kinuha po ng demonyo yung bata sa sinapupunan ng girlfriend ko. Bigla namang napatingin sa akin yung matanda. Hindi lang ang bata ang kinuha niya iyo, pati yung nobyo. What's wrong with Girlfriend. Okay. Kinilabutan ako noon. Pinauwi akong Manila ng parents niya dahil baka daw ako pa ang pag-initan. Kahit ayokong umalis, napilitan ako. Gusto ko siyang ibalik kahit alam kong imposible.
Gusto ko siyang bawiin at napakasakit nun para sa akin dahil wala akong magawa man lang. Until now, di pa rin ako nakamove on. Ayaw niya akong pabilikan ng parents ko sa lugar na yon. Pinilit kong ibaling ang attention ko sa ibang bagay. Pero kahit 4 na taon na ang lumipas, hindi ko pa rin natanggap at nawala siya sa akin sa isang iglap. Pasensya na kung napahaba ang kwentuhan. Thanks for those who take time reading this. P.S. Don't hesitate na ipakita ang pagmamahal nyo sa taong mahal nyo. Don't be afraid to fight for them. Kung talagang mahal mo, you can conquer everything. Yan ang hindi ko nagawa. Pero he didn't conquer. Mahirap Yun nga yung hindi niya daw nagawa. Ah, okay. Yun ang hindi nyo nagawa. Tagalog kasi yun. The man who can't be moved.